magpapalagay tayo ng charging port dito sa kay Echo. Unfortunately, that time busy yung mga dapat gagawa nito. So ngayon, ang ginawa ko is sinat ko na muna yung mekaniko ko para sure, bago natin dalhin sa kanya. So fortunately, free siya. So dadalhin natin kay Mo ngayon itong si Echo para malagyan na ng charging port. Ang problema kasi natin pag nagbablog tayo, dahil isa lang yung battery natin dito sa kay 360, nalolobat siya. Though hindi naman ako nagkukulangan, pero pag may mga long ride kasi, syempre better if naka-charge yan. Tsaka pag nalolobat na rin yung phone kasi may experience na ako na nalobat ako dun sa biyahe namin, naligaw pa ako. So iiwasan ko lang ulit yun. Okay, so ano ba yung pag-uusapan natin today? So I'm big sa safety. So safety ang pag-uusapan natin today. So ang pinakagusto kong maging topic is yung steering damper or yung tinatawag natin stabilizer. Okay? So sa mga big bikes kasi may tinatawag tayong death wobble or tank slapper kung ano man yan. Basta iba-ibang term pero same lang ang ibig sabihin yan. Ang tank slap or yung death wobble is pag yung manibela mo is nagwa-wobble uncontrollably. Gumaganon siya. Mabilis. Parang di alam ng bike kung saan siya pupunta. Yun. So try kong maghanap ng sample video, tapos lalagyan natin sa taas. Paano ba nangyayari yung tank slap or death wobble? So based sa napapanood natin and sa mga nakakausap natin tao, nangyayari yung death wobble pag may uneven surfaces sa daan. Okay? So if medyo mabilis ka na, may speed ka na, and then kunwari may tinamaan kang hump or kung ano man na uneven surface sa daan, hump man yan o uka, tapos medyo mabilis ka, ang mangyayari kasi is parang, di ba, parang aangat nun yung sa harap, or parang pagkikita mo may space between the front tire sa daan. Okay? So once na tumaas yan, and then pagbaba mo, yung manibela mo is nakaanggulo ng konti, parang nakaganon or nakaganon, left or right, basta na nakaanggulo ng konti, ang mangyayari is magwawabol yung manibela ng motor mo. So magwawabol yan, and ang natural instinct ng tao is talagang hahawakan yung handlebar, di ba? Parang pipigilan niya yan. So which is hindi mo naman masisisi kung nangyari sa iyo, kahit mangyari siguro sa akin yun, may shock na masya-shock ako, then mapapahawak talaga ako sa manibela ng medyo mahigpit. Okay? So ano ba dapat yung ginagawa? Ano ba dapat yung gagawin pag nangyari sa iyo yun, yung death wobble na yun? So the best thing to do is try your very best na maging kalmado. Okay? Ang bike kasi pag nag-death wobble, it's going to try to correct itself. Ibig sabihin, ang gusto ng bike is tumuwid ulit yung manibela niya. So ang kailangan mo lang gawin pag nangyari yun, wag naman sana, pag nangyari yun is dapat hindi mo kokontrahin yung manibela. So yung hawak mo lang dapat saktong-sakto lang. Let the bike do its thing hanggat makorek niya yung sarili niya.
Okay? So very important. Pag nag-tank slap or death wobble yan, try your best to calm down. Huwag masyadong mahigpit ang pagkakahawak sa manibela. Okay, tapos yung make sure na nakakapit ka sa legs or sa tank. Yung legs mo nakakapit sa tank. Kasi ito yung pinaka main hahawak sa'yo para hindi ka tumilapon sa bike. Okay, so very very important. Let the bike do its thing. Sakto lang ang hawak mo, alalayan mo lang, and then it's going to correct itself. Make sure na hindi ka maggagas o sudden parang biglain mo gano'n. Ay, Diyos ko po, yari tayo. And nakikita ko is wag mo rin bibitawan agad-agad yung gas. So slowly let go of your throttle. Okay, so correct me if I'm wrong guys, pero based sa mga napapanood ko, dapat kalmado ka lang, treat mo as parang normal lang. Now, ano ba ang mga preventive measures para hindi mangyari to? Of course, lagi ka dapat tumitingin sa daan. Pero pag high speed, yung mga lubak-lubak na maliliit o uka-uka o humps, siyempre mahirap na makita yan. Pero of course, be very careful and dapat tinitignan mo ang daan lagi. Dapat may yung road awareness na tinatawag. Okay? Secondly is steering damper. So ito yan, kung makikita nyo, I'm not sure if kita sa camera pero ito yan. So kaya ako binili tong steering damper, kaya ako naglagay ng steering damper para mabawasan o ma-eliminate. So iba kasi yung term dalawa, no? I'm not sure if ma-eliminate talaga yung tank slap dito sa stabilizer. I know na malaki ang mababawas niya, yung chances na mag-tank slap ka, kasi it dampens of course the vibration or yung mga sudden mga quick movements. So yan yung ginagawa ng steering damper. Kasi nasa-set mo yan may setting siya dito sa, parang may dial siya. Kung gusto mo siyang mahigpit, pwede mo siyang i-dial ng pataas ata yun. And then if gusto mo is hindi masyadong mahigpit, then syempre bababa mo lang siya. So sa akin ngayon nakaset siya to 7, and then naglalaro yan to 7 to 10 sa akin. Pag tinataasan ko to pag nasa expressway ako syempre, kasi medyo high speeds na yan. Pero invest sa gulong and sa steering damper. Okay? Very important guys. Yung dalawang yan, invest kayo ng pera para sa bike nyo. It's for your safety. Again, para sa safety mo, wag mo titipirin yan. Nagbablog yata si ate, oh. Okay guys, so malapit na tayo dito kay Mo. Siya ang gagawa ng ating charger. Okay. Happy birthday! Happy birthday, par. Happy birthday ka kaya, no?
guys, so tapos na tayong magpalagay ng charger. Naparaanan natin kung saan lalagay yung charger. So nakalagay siya dito sa mount ng mismong sa 360. So kinlamp na lang namin doon kasi wala siyang lalagyan talaga. Tinry namin sa handlebar kaso masyadong masikip. And tatama siya pag tinurn mo yung handlebar, so hindi siya pwede. Pero okay naman siya. Satisfied customer ulit, thank you Mo. So next, ang gagawin natin is kukuha tayo ng stickers. So may mga pinagawa tayo stickers para sa mga gusto humingi ng sticker syempre. Kasi may times na akala talaga nila, nung dati pa naman kahit di pa ako nagpa-vlog, basta naka-big bike ka, akala nila nagpa-vlog ka na. So parang okay, paggawa na nga ako. Naging parang staple din kasi yan parang lahat na ng vloggers nagbibigay ng stickers. So gagawin din natin. Sana maganda yung kinalabasan ng stickers. Again, yung simple lang siya. Gusto ko guys, simple lang sticker. Papakita ko na lang sa screen ano itsura nila mamaya. So pag nakita niyo ako sa daan, kung may nanonood man sa atin dito, huwag kayong mahiyang maghingi na stickers. Pag una kang nagbe-big bike, I would recommend na mag-pants ka. Kasi sobrang init talaga, para masusunog na yung paa mo, yung legs mo. And then pag tumagal ka na nag-big bike, try nyo nang mag-shorts. Pero syempre, mas okay pa rin talaga naka-pants for your safety. Hindi naman siya full protection, pero it's better than nothing. Kasi minsan di mo maiiwasan, di ba, pag may pupuntahan ka, nagmamadali ka, hindi ka na makapag-pants, o naka-shorts ka na lang. So pwede rin naman, kaso sobrang init talaga. Mamaya papagas tayo, tignan natin kung magkano kakainin ni Echo. So ngayon, isang bar na lang siya So kakaisang bar pa lang naman niya. Tignan natin. Feeling ko nasa 700 to. Hindi ko napapatayin siguro to. Iyon guys, nakuha na natin. Mamaya ako na-check kasi mainit. Pagas muna tayo. Dito na lang sa may Shell. Sa inyo ba? Matakaw ba sa gas yung sa inyo or sakto lang? Halos city drive to Kaya mas siya, mas matakaw sa gas. Alam ko mas tipid siya pag long rides kayo tapos medyo mabilis ka. Signal. Dito na lang tayo. Uy, dulas. Ang dulas dito guys. Kailangan inaalis siya no. $95 full tank. Ayos. Wala. Nasa 728 guys. So medyo malapit na dun sa tansya natin. Init ng makina nyo. Nangyari.
Seryoso ba? Magpa-park pala siya. Ba't ganun yung ginawa mo? Hindi man lang tumingin sa likod eh. Guys, yung mga nagpapabomba, hindi naman every time pinagbibigyan ko yung mga yan ha. Siyempre, hindi natin pwedeng gawin yan minsan sa mga sobrang tahimik na lugar. Baka siyempre magalit yung mga ibang tao. So public naman, okay naman siya. Baka sabihin kasi, baka sabihin niya lagi kung binobomba to. Hindi po, hindi po. So namimili din ako ng oras at saka lugar. Sa Sunday guys, baka mag-rides tayo. May kasama tayong isang naka-Z1, si Paring Aaron. So from, kung di ako nagkakamali, from Tarlac siya. So makikita kami somewhere sa Mabalacat ata. And then diretso na kami sa Pangasinan, Maliko, Pangasinan. So yung daan sa Maliko, alam ko, Maliko din. Pasigzag yung daan, pataas. Tapos ang ganda nung sa tuktok niya. Kaya ako naisipan na pumunta doon. So dadalhin din natin yung drone natin para makapag-shoot tayo ng magandang video. Parang montage kumbaga. Baka gamitin ko yung footage na to for my intro. Gusto ko magandang intro ko eh. So bibigyan natin ng panahon yan, i-edit natin na maayos. Nilagay ko rin tong charger para at least hindi tayo nalolobat habang nag-shoot tayo ng vlog. Tsaka na rin sa cellphone syempre.